sa showbiz, both box office royalties, no doubt, Mr. Piolo Pascual and Miss Sarah Geronimo. This is the breakup playlist. Okay, sana kinukyu na habang umahan na siya ko. This is opening sa July 1 in theaters nationwide. Okay, and at this point, we'd like to show you, hindi ako nagsasawang panoorin ng full trailer. Again, we'll show you the full trailer of the breakup playlist. Please watch this. What if the love that taught your heart to dream? Ikaw yung tipo ng babae. There are times when life is planned for you. Swerte mo nga anak, kinakayod namin ng tatay mo yung paglalaw school mo. Pag-ibig kong handang ibigay kahit pagkalayaan mo. Miss, Sorry, ano yun? maganda boses mo ha. Gino, Trixie. But sometimes, love leads you in a different direction. I'm here to convince you to join my band. O sige na, pwede. Good. Naman ako nag-aabang ng bago sa And when you follow your heart, it can be the greatest feeling. Siya ang lucky charm ko. Mahal na mahal ko to eh. paulit. Sa dulo ng lahat ng to, may nakikita ko. Hindi ikaw, hindi rin ako. Tayo. Ikaw yung tipo ng babaeng pinapaka... Salan. But it can also be the worst. Alam mo ba o gaano kahirap na nasa isang banda tayo, pero para sa lahat ikaw magaling. O sige, ayoko na. I quit your band. Do me a favor. Umalis ka na rin sa buhay ko. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Oh, game ka sa reunion concert? Palagi gusto ko na gamitin. Paano bang Star Cinema and Viva Films present Piolo Pascual and Sarah Geronimo. Mahal pa rin kita. Anong mahal pa rin kita? After 3 years, mahal mo pa rin ako? Do me a favor. Huwag mo na akong patayin ulit! The Breakup Playlist, directed by Dan Villegas. July 1 in cinemas nationwide. Wow! Do me a favor! Yun pala yun, operative ano. Ayan. Wow! Sige, we'd like to request the cast, please. Sa stage na po, Maurice, Kuya Dennis, Jet, Ana Luna, Chris Villanco, and of course, our Teddy. Please join us. And of course, our music creators, si Mr. Jonathan Manalo and Chris Gasman, our creative manager, with our the tandem of Antoinette Hadaone and Direct Dan Villegas. Wow. Leo, sabi, do me a favor, wag mo na akong patayin. Di ba linya mo kanina sa Facebook mo yan, Leo? Wow. Okay. Diyan, is-settle natin sila. Thank you sa mga fan groups na may ingay, ha? Charing na. Pero masaya. Thank you for making it masayang afternoon with our cast. Pag 2 o'clock po, hindi pa nila alam ang uupuan nila, tatapusin na po natin ito. Charing. Ayan. Okay, and ito na po. I'd like to call in to open the question and answer. I'd like to call in our Tita Ethel. Okay. Sige. Isang mabilisan, babate, tapos yung role nyo daw sa pelikula. Ana, please greet everyone and your role in the movie briefly.
Magandang hapon po. Ako po si Ana. Ako po ang gaganap na best friend ni Miss Sarah Geronimo. Okay, thank you. And of course, Chris! Magandang hapon po. Ako po si Chris. Ako po si Jean, yung concert producer ni Sarah at saka ni Piolo sa movie. Okay, and of course, Jet. Ako po si Jet Pangan. Ang role ko po ay si Lester, manager ng banda ni Sarah and Piolo. Wow. And of course, Ted, please join, greet everyone. Teddy. Hi, magandang hapon po. Ako po si Teddy Corpus. Alam namin. Ako rin po si Topper. Ako yung lead drummer. Lead drummer. Okay, thanks, Ted. And of course, Kuya Dennis. First time kong maging tatay ni Wow. Sarah Geronimo. Yun lang. Maurice. Hello po. Ako po si Maurice. Ako po si Janine, ang isang sikat din na singer sa movie. Okay, and of course, the music, Good music afternoon genius. po. I'm Jonathan Manalo. I'm the original soundtrack producer. Okay, and of course, our director, Direk Dan Villegas! Mukhang ninenervous si Direk, ha? Hindi naman. Hello po. Ayun. Opo. Hi, Nag-hello na ako. Hello. 5 seconds yung Direk, ha? 5 seconds yun, ha? Okay. Medyo naglalag pa yung... Oo. And of course, bago ang ating dalawang bida, I'd like to, of course, from the creative department, starting off with our creative manager, Chris Gazman. Hi, Chris! Hello, good afternoon po. Ako si Chris, creative producer po ng project. And of course, paano ba to? Director siya, writer, pero box office din. Director Net Hadaune! Hello po. Ako po yung writer. Writer ka. Writer ng Breakup Playlist. Yeah, hey, thank you. And of course, Mr. Piolo Pascual and Miss Sarah Geronimo. Yes, magandang hapon, tanghali sa inyong lahat. Thanks for joining us this afternoon, guys. Thank you. Okay, and of course, na-miss natin, Miss Sarah Geronimo. Hello. Magandang hapon po. Ako po si Sarah Geronimo. Ako po yung girlfriend ni Piolo Pascual. Diretsahan, lang to. Oo. Thank you, Sarah. Ayan, Tita Ethel, please. Ako ang unang magtatanong. Akala ko Magandang ikaw hapon naman sa yung inyong may charot lang. Kay Sarah, Sarah, how is it being paired with someone na ina-admire mo? According to you ha, hence noon pa. Opo. Nako, tita, napakahirap. Napakahirap na trabaho. Magmula ng look test, hirap na ako. Pero, tuwang-tuwa naman ang puso ko. Yun naman yun eh. Very challenging, hindi lang yung pagtitig ko sa mga mata ni Piolo Pascual. Pero, very challenging din to play the role of the girlfriend ng isang Piolo Pascual sa pelikula. Kasi mature role na po kasi itong ginagampanan ko. Mature na yung klase ng love story na meron kami. So, naging challenging sa akin. Pero, fulfilling kasi natapos namin, nagawa po namin ng maayos and hopefully ma-appreciate ng audience. Thank you. Si Piolo, what's your take about Yes. about Sarah? Sarah's admiration. Paano po ba? Well, kasi magkasama kami ni Sarah sa ASAP for more than 10 years already. So, first time ko siya nakasama na almost every day. So, she has my respect and admiration because, mahal niya yung trabaho niya, mahal niya yung ginagawa niya. So, sarap lang po na pag may katrabaho ka na alam mo na, you're on the same page when it comes to how you wanna make everything work. And especially for this movie na mahirap po talaga siya pero we both got excited kasi first time namin parehong ginawa tong ganitong klaseng kahirap na role. But I guess the most important thing there was we were up for the challenge. And yun nga, it's also a dream come true for me to be able to work with Sarah. Kasi alam kong isa talaga siya sa mga hindi lang pinakamagaling, kumbaga talaga masasabi nating she's always on top of her game. Kaya ang sarap niyang ka-eksena, sarap niyang katrabaho. And marami pa kasi siyang pwedeng ibigay. Kaya yun, it's a privilege na nabigyan ako ng chance to work with her. Tita Ethel, nakakatuwa, Thank you. Tita, kasi, di ba, lahat when you say, pag tinanong mo mga artista ngayon, who would you like to work with? Sa paglalaki, si Sarah, pag babae, si Piolo. Tapos together sila ngayon sa isang project. Kaya nga, oo. Ayun lang, yun naman yun. Oo-han mo naman ako, tita. Oo nga, sabi diba? ko, oo nga. Kaya nga, excited ako. Sobra. Ngayon, Tita Ethel, gusto ko lang matanungin. Ako, medyo umano na ako sa modern.
What is ba a playlist? Very now na yung salitang yan, di ba, Tita Ethel? What's a playlist? Siguro Jonathan Manalo can answer what a playlist O kaya yung is. writer, later. O sige po. Who would like to answer? Walang gusto sumagot. Tatlo kayo dyan. Charos. What's a playlist, Chris Gazman? Si Jonathan naman. Kasi siya yung music Oo genius, nga. tapos pinasa sa'yo. A playlist, di ba, normally kasi yung songs, they can define what you're going through at any particular moment. So parang playlist, gumagawa ka ng playlist na parang combination siya, parang mixtape siya, list ng mga songs. Na ipi-play mo. Na ipi-play mo, kaya siya Kasi playlist. Wow. Ang genius, Chris. Pero yun naman kasi talaga ang playlist. Oo. List siya ng songs. Oo. Compilation ng songs. Yun na Ayun, lang. that's so much Hello. better. Okay, Actually, Jonathan. important sa playlist yung yung kung ano yung emotional state mo ngayon. Depende, meron kang playlist kapag masaya ka, may playlist ka kapag gusto mong ma-inspire. Dito naman sa movie, kapag dumadaan tayo sa isang relationship na parang on the verge of breaking up, so ito yung playlist na papakinggan mo. So yun yung mga songs na mayroong hugot, emotional hugot, na makaka-relate lahat ng tao kasi lahat naman tayo dumadaan sa mga ganong klaseng relationship stages, di ba? Siguro si Chris Aquino ang daming playlist, no? Yeah. Siya sa kanya ako dumikit sa playlist. Go, Tita Ethel. At saka siguro si Piolo rin. May We playlist. can name names, di ba? Okay. Oo. Eto ngayon si Miss Tumada. for her Natalie question. of the Philippine Star. For Piolo and Sarah, since define na kanina yung playlist, what's on your playlist right now? Kanino Miss Natalie for Piolo and First, Sarah? yeah. Okay. When we look at your iPhone or your iPad, anong nasa playlist, Sars? Kasi Spotify na ako ngayon eh. Oo. Kasi hindi pa ako nakakagawa ng playlist. Labo, no? Hindi. Kung ano lang, depende lang sa kung ano yung mood ko nung araw na yon. Kung gusto kong ma-boost yung energy ko, pag medyo pagod, makikinig ako ng mga fun na songs na makakapagpa-energize sa akin. Tapos minsan, pagka gusto ko lang makinig ng mga bagong artists, hanapin ko lang yung mga hits of today, mga ganun. Depende po sa sa mood ko. Yan. I guess, same thing din sa akin. Depende naman sa mood mo. Siyempre, pag nasa gym ka, gusto mo upbeat. Or pag nasa mood ka na... Nene, mga ganon, nene, ganon. Saring lang. Malamala. Malamala ka. Oh. Nene gym song pala. Labamba pa yata yung Old. Hindi, mga ganon, depende po. Pero ako, for any given time, I go for Coldplay. Hindi ko alam kung anong meron ng Coldplay, pero it's a relaxing playlist, you know. Okay, Go, Miss Nat. My second question is, how are you able to develop your chemistry? Did you do anything? Ever since naman nandun na yung admiration ko at saka respect ko kay Piolo Pascual, sabi ko nga hindi ko akalain na What is that? Saring lang. hindi ko talaga akalain na mabibigyan ako ng pagkakataon na makatrabaho ang isang Piolo Pascual. The same feeling na nararamdaman ko nung I was first nung sinabi sa akin na makakatrabaho ko ang John Lloyd Cruz. Parang inisip ko, Diyos ko po, kaya ko ba to? Mako-convince ba namin yung mga tao na isang couple kami sa isang pelikula? Pero dahil naniniwala ako sa galing ng isang artista, sa galing ng isang Piolo Pascual, at syempre doon din po ako huhugot. So, at syempre sa galing ng director namin, syempre without the guidance of our director, hindi naman namin magagawa ng tama yun. So, hopefully, makita nila at mapaniwala sila dun sa mga pinagdaanan ng dalawang characters na ito. Papa P. Well, same thing. I guess, mahirap naman kasing laruin ang chemistry kung wala talagang chemistry. I guess, importante that you are on the same page and pareho kayo ng understanding sa characters ninyo. And chemistry naman kasi ang hirap i-define nun eh. It's either you really have it or kahit anong gawin, wala talaga. And I guess we're just blessed enough to say na it was easy for us to work the chemistry dahil nga matagal na rin kami magkatrabaho. And Sarah is a chameleon, so it was easy for us to just really make everything work.
Okay. Miss Nat? May- Tita Ethel, tanongin na natin si Direk, Direk Sige. Dan. Siya yung nakakita siya yung nakakita ng chemistry. How was the chemistry, Direk Dan? For me kasi hindi kaya i-fake yung totoong chemistry kahit gaano pa aganda yung shot mo or tingin ko talagang natural kasi talaga yung dating ng dalawa. Yung story kasi parang when you're on set parang okay alam mo na agad saan kukuhanan to, saang anggulo. Tapos anong klaseng treatment yung hinihingi ng eksena, anong klaseng feeling. So yun po. Tsaka medyo sa yung treatment nga in terms of visuals, medyo pinaglaruan namin ng production designer yung look ng pelikula. Thank you. Kay Chris. Chris, with your presence in the movie, I'm both impressed and intrigued. What made you decide to do this? For this particular film? It was something new, something to work with both of them. Of course, nakaka-intimidate yun. To work with this tandem as well, nakaka-intimidate din po yun. I'm a big fan. I watch all these movies only from the cinema. And so now I'm here. And I actually get to get mad at them in the film. So that's great for me. And bakit naman po ako magno-no? Talaga mag-yes po talaga ako. You and Sarah are both singers. Yes. Also si Piolo. Will you be singing here? No, I'm actually not singing in this film. Just acting. Wow. Ngayon, eto si Andrew Lau. Good afternoon kay Sarah at kay Papa P. Ang question ko is, both of you are musically inclined as singers. Paano nakatulong yung pagiging singers nyo sa pag-play nyo ng roles nyo dito bilang musicians? Hindi nakatulong. Sorry, nakatulong ba yung pagiging singers nyo to portray singers na to? Okay, yung pelikula po kasi namin hindi siya musical. Yeah. Kumbaga, yung senaryo na binibigay sa amin kung bakit kami kumakanta bilang mga performers, bilang mga artists. So, hindi siya nagugutom ako! Hindi siya ganon. So, mas natural. Ang gwapo mo, in love ako sa'yo! Mga ganon. So, mas natural para sa amin dahil ginagawa na namin ito bilang mga singers, performers. At mas nai-enjoy din namin. Sabi ko nga sa pelikulang ito, yung pangarap ko maging musician din, nagawa ko po, at saka songwriter, nagawa ko dito sa pelikula. Pero hindi siya musical. Okay, Papa P. Malaking tulong sa amin na nag-aasap kami every week. Tapos we are also in the concert scene. Kaya ang pinaka naging hurdle na lang namin is how to play, perform, and act at the same time. Kasi madali naman kumanta, madali naman na mag-perform. Pero to think of your objective in a scene, yun yung mas mahirap kasi kailangan namin isipin yung chords ng tinututog namin. Habang nagigitara kami, kumakanta kami, at iniisip namin yung kailangan namin gawin sa eksena. So nakaka-multitask lang, but it was all worth it because all the songs were nice. Maganda yung mga ginamit namin kanta dito. At nakaka-inspire. It takes you back in time kasi may mga songs din na talagang matagal natin hindi narinig at maririnig nila dito sa Breakup playlist. So it was inspiring for us to do such a thing kasi nga hindi lang namin kailangan kumanta, may kasama pang acting siya. So nakatulong siya. Fun. Okay. Another question, bale, kung i-define ang buhay nyo ngayon, Sarah at kay Papa P, ano ang mga songs, at least tatlong songs na dapat na sa playlist nyo? Mahirap po yung tanong ninyo Kung i-define ang buhay nyo, sa ngayon, estado ng buhay nyo ngayon, ano yung tatlong songs na at least nasa playlist nyo? Sarah G? Ready ka ba doon, Sars, sa 3 songs? So at least a song? Kung ano yung kabuuan ng the Sarah Geronima journey as a person and as... Ako, The Climb. Ayun. Ayun, talagang all-time na ko yun eh. Favorite song ko na talagang nag-uplift ng spirit ko, nag-i-inspire sa akin na patuloy na mabuhay, patuloy na maging inspired sa trabaho, sa karerang pinili ko. Yun po. So ultimate yung The Climb, no? Kay for Sarah. For Papa P. Ako siguro, wala ko ibang maisip kundi Coldplay. Pero
magandang pag nilay-nilayan yung theme song namin na paano ba ang magmahal. Ang ganda nga. Kasi very true. Totoo yung question eh. Valid yung mga tanong mo para paano ba ang magmahal at paano ba talaga ibigay yung buong puso mo. So the song speaks for itself. Kaya napakalaman lang ng mga lyrics. So magandang gamitin. Na by the way po ay sinulat ni Miss Yeng Constantino at ni Mr. Jonathan Galing Manalo. naman. Dalawa po yung sinulat na kanta ni Yeng dito sa movie. Galing po. Another question kay Papa P, gaano ka ka-pressured considering the fact na ikaw yung tinanghal na box office king ng Guillermo Mendoza Foundation, na naka 411 million ang gross sa takilya, Bibiling ko yung 400. Joke lang. Hindi wala naman pressure. Regalo lang naman yun, that's a bonus. Pangarap ko kasi yun eh. Kung ano man mangyari pagkatapos nun, okay na na-achieve ko na yung pangarap ko sa buhay. Pero syempre... But with this movie? Hindi ko iniisip yung pressure. Ang objective Ikaw lang ko... naman, Arsenio, nagpi-pressure eh. Ang objective ko, pressuring ko yung mga taong manood. Manood na kayo. Hindi, I guess bottom line for me is magawa ko na maayos yung trabaho ko, okay na akong kumita. Malaking bonus yun. Kumbaga, basta as long as far as I'm concerned, nagawa ko ng maayos yung trabaho ko po. Okay, thank you. Last question para sa inyong dalawa. Tungkol naman sa breakup, ano ang at least tatlong rason para i-break up nyo ang inyong karelasyon? Dahil lang nasa title, break up gamitin? Break up list. Aga. Break up list naman. Anong reason? Tatlong rason. Tatlo? Pera, babae. Ano? Kuya Dan? Pera, babae. Ano pa? Siguro, una-una, pag hindi nyo na mahal ang isa't isa, syempre, mahirap naman kung napipilitan ka lang to stay in the relationship pero hindi na pala kayo happy. Kumbaga, pag alam nyo nang hindi na nagbe-benefit yung isa't isa sa isang relationship, then it's time to let go. It's time to move on. Or pag... Uy, nakikinig pala talaga kayo. Kala ko, sigaw lang kayo ng sigaw dyan. Okay na yun. Kay Sarah. Ikaw na, SARS. SARS? Meron ba? Masasabi ba yun in a sentence ang what would cause a breakup? Ano ba? Kaya mo yan, SARS. Daanin natin sa kanta. Siguro, unang-una sa lahat po, hindi mo magiging mahal ang isang tao pagka wala kang respeto sa kanya. Kapag kasi wala kang respeto, lahat na ng mali magagawa mo sa tao eh. Pagka naramdaman mo, nakita mo, na wala ng respeto sa yung tao, hiwala yan ha. Okay, thank you. Thank you, Archie. Tita Ethel, may question dito. Meron ba dyan? Kasi may question si Glenn Rigondola. Hindi may kay Direk Antoinette. Direct Antoinette, gusto kong tanungin ka, since you have become well known in the movie scene, you've been introducing mga title na katulad ng yung katulad nga nito, yung Tadhana, na mga new titles, new approach when it comes to movie titles. Saan nyo hinuhugot yun? Ang hirap naman. Not the usual kasi direct yung mga projects nyo ni Direct Dan. Di ba? Parang, wow, iba yung naman. The Breakup Playlist po, si Chris Gazman yung umisip ng title. Pero siguro, kasi yung gusto naming, kunyari sa The Breakup Playlist, gusto naming makuha yung buong mensahe ng pelikula sa 3 words lang. Madali lang sabihin, madaling maalala. So, feeling ko, kapag yung title nare-recreate mo yung kung ano talaga yung buong vibe ng buong pelikula, yun, dun po ako mas yun yung mga gusto kong title. Yun. Alam mo ng sagot ko. Chris, can you add to that? Nalalabuan si Direk, idagdagan mo nga. Charot. Ano pa man kasi yung The Breakup Playlist, the reason why it's the title of the movie, kasi the movie is a relationship drama. So we're really following the relationship drama of 2 musicians. So syempre, di ba, kapag kwento yan ng 2 musicians, yung songs ang nagko-chronicle ng relationship nila. So parang, pag tinignan mo, di ba, bakit ba namin kinanta, kung paano nila unang kinanta yung paano ba ang magmahal, the first time they composed it, iba na ang context nila
pag kinanta nila ang paano ba ang magmahal nung nag-break na sila. So songs kasi din follow different meanings depende kung nasaan yung stage ng relationship Ang galing. ninyo. So yun po. Galing ng pagkakapaliwanag mo, Chris. O ngayon, Okay. on your Si end. Glenn Regondola has a question. Hi, Glenn. Hello, Sarah. Ask ko lang, natuloy ba yung kissing scene na winish mo? Naku. Much publicized Abangan kasi niyo po. yun. Oo. Abangan niyo po sa pelikula. So, May inggit kayo. okay. So, natuloy. So, ano yung pakiramdam mo from on the day na ginagawa yun? Kasi iba yung, di ba? Ano when po? you- Sorry? Ano po? yung feeling mo na habang sinishoot yun? Kasi iba yung nag-wishful thinking ka pa lang sa actual day na kinukunan na yun. Ano nag-wishful? Ako, sineryoso niyo naman ako masyado sa wishful thinking. Baka naman iniisip ni Piolo, papantasyahan ko siya ng sobra-sobra. Konti lang naman. Baka matakot na siya sa akin. Hindi. Ako talagang sobra ako pong nag-concentrate kung paano ko mapapanindigan yung role ko bilang girlfriend niya at saka ex niya. Kasi sa totoo lang, kung iisipin ko, ang surreal eh. Kasi Piolo Pascual, di ba? Hinahangaan ko, napapanood ko sa mga pelikula, sa teleserye ngayon. Sabi ko nga nung unang eksena namin, grabe, si Piolo yung ka-eksena ko, si Piolo yung kaharap ko. So, yun na lang po ang ano natin. Yun yung talaga yung goal ko, maging effective ako sa role ko, maging realistic as possible. Kasi di ba even si Mateo nga sinabi, may advice sa'yo na just close your eyes and feel it. So in other words, wala naman laging problema from among your family or kahit kay Mateo na kunan yung ganung eksena. Wala naman po. Maayos naman ang lahat. Okay. Kasi parang may lumalabas kasi na parang tumanggi raw. Parang ayaw yatang gawin ng mama mo. Okay. Papa P, yun nga, knowing na parang kahit konting nag-wish si Sarah na magkaroon siya ng ganong simpleng intimate scene with you, ano yung naging first reaction mo na Sarah mo ang parang nagkaroon ng ganong wish? Kaya nga po yung sinabi niya, it's better to just watch it, panoorin natin kung saan kayo dadali no experience because whatever we did do sa pelikula, it's just really for the film. So, yun naman. Panoorin Thank you. Thank you. Ako lang may discomfort ako yun. Babae ang tatanungin about kissing scene. Parang hindi fair, di ba? Okay lang ba sa'yo? Hindi. Etching. Oo. It's okay, Sars. Okay na yun. Okay lang naman. Nasagot mo naman ang tama. Okay, Tita Ethel. Piolo, ba't ang gwapo mo ngayon? Yun ang mga comments. Wow! Tagal na kitang kilala, Tita Ethel. Ngayon ka nagsalita ng ganyan. Kasi ang dami-dami nagtatanong sa akin. Ngayon, I have a question from the other Papa P. Sino Pablo po? Tariman, Wow. of the Philippine Star. The Papa P of his time, yan. Ay, hindi. Walang... Ayan. Go ahead, Mr. Pablo. Yeah, sorry. Yeah, kay Direk Dan. Direk, gaano kadali o kahirap to direct famous idols like Piolo Pascual and Sarah Geronimo? Madali bang i-direct yung mga taong very famous, may mga blockbuster stars and things like that? Madali mong gawin yung gusto mong gawin with people like them, famous people like them? Yeah. Sobrang naging madali yung yung process, especially the creative process. Walang fan po kasi ako ng paggawa ng pelikula. Tapos nakakatuwa na ngayon ka-work ko na ngayon si Sarah at si PJ, 'di ba? Tapos nakakatuwa na yung parang wala kasing ego pag nasa set. Parang on set, they're playing a character. Tapos parang before taking a scene, we discuss kung ito at this point nandito na yung character mo. Tapos pinapabayaan ko sila paano mo gagawin 'to. Parang ganun. Tapos, kung may hinahanap lang na konting ganito, corrections lang na ganito,
na nakakatuwa kasi ay yung creative process, ano siya, nagfo-flow ng maayos. Na hindi mo magagawa kapag yung ka-work mo may ego. So yun. So sobrang na-appreciate ko yun, yung respect sa set na ako na bago lang akong director na gano'n na yung respeto sa akin ng actors. Yeah, directed. Anong advantage working with a writer like Antoinette Giadoni, who is also a director? Masaya po. Wow. Kasi Iba ang smile mo, Direk, ha? Parang may kilig. Kasi madali makontakt. Kasi pag di siya nag-reply, mag-aaway. Hindi, di ba? Hindi, ayun po. Iba kasi pag girlfriend mo kasi parang... Umamin ka din sa wakas.